Kalimutan nyo muna ang nakasanayang rookie timeline. Ang ginagawa ngayon ng 20 anyos na si Dylan Harper sa postseason ay hindi lang pambihira. Ito ay franchise altering. Habang ang karamihan sa mga baguhan ay nangangapa pa sa piskalidad ng playoffs, si Harper ay nagpapakita ng elite franchise level production mula sa bench ng San Antonio Spurs. Hindi siya naglalaro para lang magbigay ng pahinga sa mga starters. Pinapatunayan niya na sa bawat minutong nasa court siya, hawak niya ang tempo ng laro. Suriin natin kung bakit sakit sa ulo si Harper para sa mga defenders. Ang kanyang footwork ay hindi lang basta maganda. Ito ay mathematically efficient. Ang sikreto niya ay ang kanyang elite deceleration mechanics. Kayang-kaya niyang kontrolin ang kanyang momentum gamit ang mabilis na hip drop na nagpapahirap sa mga defenders na hulaan kung kailan siya aatake o hihinto. Dahil dito, naging lehitimong 3-level scorer siya sa kanyang unang taon pa lamang sa liga. Kaya niyang mag-punish sa drop coverage gamit ang kanyang floater. May maaasahang mid-range pull-up at may sapat na range para pilitin ng depensa na mag-a-adjust lampas sa 3-point line. At sa pinaka-critical na bahagi ng laban, doon natin nakita ang kanyang composure sa ilalim ng matinding pressure. Sa huling bahagi ng second half, sa isang high leverage possession, hinarap ni Harper si SGA ng harapan. Isang mabilis na crossover step back space creation at diretsong binitawan ang dambuhalang tres sa mismong mukha ng All-NBA guard. Ang shot na iyon ang tuluyang bumasag sa momentum ng kalaban. Selyado ang 111-103 na tagumpay ng Spurs.